Aabot na raw ng halos 300 kilotons ang e-waste o electronic waste na nalikha sa bansa noong 2016. Bukod sa dagdag basura, ang mga yan may masamang dulot din daw ito sa kalusugan. Saksi si Mark Salazar. Sa mundo ngayong puro gadget, katakataka pa ba ang findings ng UN E-Waste Coalition? 20 to 50 million metric tons daw ng electronic waste gaya ng mga sirang mga appliance at gadgets ang nagpaparumi sa kalikasan at nagbibigay ng sakit sa mga tao kada taon. 10 to 18% lang kasi ng e-waste ang nare-recycle. Dito sa Pilipinas, tinatayang umabot ng 290 kilotons ng e-waste ang nalikha noong 2016 ayon sa Global E-Waste Monitor na inilathala ng International Telecommunication Union, United Nations University at International Solid Waste Association noong 2017. Katumbas ito ng 2.8 kilong e-waste kada Pinoy. So gusto namin na magkaroon sana ng batas ng Extended Producer's Responsibility o EPR na yung mga nagpo-produce nitong mga electronics, mga electrical items, gadgets, equipment ay managot doon sa kanilang mga produkto. Ibig sabihin, meron silang take back o buy back ng mga procedures. Iniuutos ng Solid Waste Management Act na may kanya-kanyang material recovery facility ang mahigit 42,000 barangay sa bansa. Sa ngayon, 13,324 barangays lang ang sumusunod. Ang nasusukat lang ng DENR ay ang mga hazardous waste mula sa mahigit 24,000 na kumpanya na nagdi-dispose ng maayos sa recycling facilities. Ang e-waste ng mga individual at maliliit na kumpanya ang nakikita natin sa mga estero. Ito yung ina-address natin na yung at source talaga maging mahigpit na tayo. No segregation, no collection. Ang paburarang pagtatapon ng basura ay industriya ng informal waste workers gaya ni Aling Lilia na kalimitang nabububog o nasusugatan para sa arawang 150 pesos na kita. Sina Aling Lilia naghihimay ng e-waste. Iba-iba man din, may tangso din na iba ang kulay, may dilaw, may pula, may iba-iba ang presyo. May 175 ang ibang kulay, yung dilaw ang mahal kung yun ang maanuhan mo. Pero ang industriya ng pangangalakal ang nagsisilbi nating recycling at disposal ng e-waste. Pero aminado ang DENR na marami pang dapat gawin para mabago ang marumi at hindi ligtas nating pagdidispatcha ng e-waste. Ako si Mark Salazar, ang inyong saksi.